Yan. Thank you, Sir Eliza. Napakaganda ng mensahe po ng awitin, kalakip ng awitin, wagas na pagsinta, kalakip ng awitin. Natapos po ang Valentine's Day. Sino po naging masaya ng Biyernes? May nagtanong, Pastor, kasi yung mga reels po, may isang vlogger, Christian vlogger, na pinakita niya yung origin ng Valentine's. Nagtanong siya, Pastor, bawal ba sa ating mga Christian ang mag-Valentine's? Parang Pasko din po yan. Pasko, like, noong December po, di ba, isang na-mention kayo sa preaching ko na even Christmas has the origin of paganism. So, nangyari lang, na-twist natin, na-divert natin yung okasyong yun. Likewise, like the Valentine's, galing din po yan sa pagan. So, ngayon, ang mahalaga dyan ay na-divert ng Christianism ang Valentine's into Love Month. Sa akin po, as advice of your pastor, huwag niyo nang gagamitin ng salitang Valentine's. We can call it Love Month, Love Day, Happy Love Day, di ba? So, nakita niyo, hindi ako nagbabati ng Happy Valentine's. So, to observe it in a Christian way, we can always celebrate Valentine's every day or Love Day, di ba? So, para tayo na-align sa pag-ibig ng Diyos, so huwag natin na-mention ang Valentine. Kasi kapag nag-stick kayo sa word na Valentine and yung diwa ng Valentine, still, mababayin kayo sa paganism origin ng Valentine. So lang pa, sa practical, practical advice lang. No? So next year, everyone, every FCM members will call it Love Day or Love Month. Mahalaga naman kasi ang Love Month kasi in February, na ipagdiriwang na bawat iglesia ang araw ng pag-ibig, lalo na sa mga couples. No? So, ito pa yung napakahalagang buwan. Lalo na kung ating isa-celebrate na ating kinikilala ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos. The surpassing love of God that we cannot comprehend. Hindi ating maintindihan. Dahil dyan tayo po ay dumulog sa Panginoon upang ihanda ating mga sarili sa pakikinig ng salita ng Diyos. Tayo ay manalangin. Amang Diyos, maraming salamat sa umaga ito ng pagsamba. Bawat sa Panginoon ay nasupuan mo narito sa iyong bahay dalaginan, sa bahay sambahan, upang Panginoon makatagpo ka, mapasalamatan, masambat, mahandugan, dahil sa iyong katapatan sa isang singkad na nakalipas. Amang Diyos, tanggapin mo ang mga sarili bilang isang buhay na handog sa iyo, Panginoon. Sa iyong pakikinig, O Diyos, ay amin pong malaman ang iyong nais pasabi parating sa amin sa araw na ito. Nang bawat iglesia mapalakas sa bigyan ng kalakas at pag-asa ng katatagan at katibayan ng pananampalataya. Sa pamamagitan ng mga salita mo, aming marinig sa umaga ito, Diyos. Amang Diyos, tago mo yung alipin sa iyong likuran, O Diyos, Panginoong Jesus, ang maipahayag. Ama, naghihintay kami ng iyong kapahayagan sa umaga nito. Ano ang salita mo, Diyos, na magbabaon sa amin, Panginoon, sa buong sanlig ito upang kami maging malakas at matibay na pananampalataya, Panginoon. O Diyos, aming hinahangad ang Panginoon, ng pagkilos ng Banal Espiritu sa umaga ito, Diyos, nasaan sa iyong pakikinig, ay kumilos ang iyong salita. Magrema ito sa puso ng bawat isa. Ito ang samudalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Good morning, everyone. Grabe, ang bilis ng taon, nakadalawang buwan na tayo. Di ba? Napakabilis ng panahon. So parang kailan lang nagpasko. Okay, welcome everyone. So let's proceed with our third sermon series of our theme, A Love That Surpasses Knowledge, a study through Ephesians. I'm sorry, nakalimutan ko mag-recap. Si Pastor magaling sa recap. So next Sunday, Pastor, para kompleto na. Okay, so ating pong from the verses Ephesians 3, chapter 1 to 6. Nabasa na po natin yan. Doon po tayo sa introduction. So understanding His love that has its mystery. Ang ating topic ngayon, unawain natin, ano ba yung pag-ibig ng Diyos na may misteryo, mystery. Parang ano yan, love is like a rosary that full of mystery. Pero ang pag-ibig ng Diyos, meron din siyang mystery. When we talk about mystery, no human experiences can fully illustrate the imputed righteousness of God as conceived by His infinite love. It is a mystery. Incomprehensible and inexplicable. Ang pag-ibig ng Diyos daw, ang hirap arubain. Diba? So, ang pag-ibig daw ng Diyos, mahirap alamin. Dahil itong pag-ibig ng Diyos, yung katwiran ng Diyos,
Kasi minsan nagtataka tayo, bakit may ganito, bakit may ganyan, bakit kung kailan sino Kristiyano, kung sino yung mga unbeliever, mas pinagpapala, mga ganun tanong, bakit may namamatay, bakit matapat naman ako naglilingkod sa Diyos, dumadaan sa akin ng ganitong pagsubok. Pag-ibig ng Diyos yun, na hirap intindihin. Di ba? Pag-ibig ng Diyos. So, no, the mystery of God's love, yung misteryo ng pag-ibig ng Diyos, is that the gift of His Son, Jesus Christ, na siyang nag-alis ng ating kasalanan. Ito ang misteryo. Mamaya malaman what's the mystery behind God's love. Ano bang mystery? A mystery in the New Testament is something that had at one time been hidden but is now revealed to God's people. Ang mystery na pinag-usapan natin ngayon ay ang misteryong itinago noong unang panahon, ng Old Testament, at pumasok at pinahayag nung pumasok ang Bagong Tipan, ang New Testament. The mystery of God is the consummation of God's plan in bringing His kingdom in Christ to fulfillment. So yung mystery ng Diyos na to, ito yung ginawa ng Diyos upang maganap ang kanyang panukala na magkaroon ng kaharian sa magitan ng kanyang anak na si Jesus. So Ephesians chapter 3 verse 2, let's proceed to our verse. Surely, you've heard about the administration of God's grace that was given to me for you. Sabi ni Pablo, marahil ay nabalitaan ninyo na dahil sa kagandang loob ng Diyos, ay pinagkatiwalaan niya ako ng tungkulin ito para sa ikabubuti ng marami. So let's talk about yung administration of God's grace. Yung pamamahala ng biyaya ng Diyos. Si Pablo, sabi niya, siya daw ay kinasihan ng Panginoon na siya mag-administer ng biyaya ng Diyos. Intindihin po natin yan. So Paul sees himself as the one to whom God entrusted His grace and is responsible for administering His grace faithfully. So God endowed Paul with a very specific element of grace, namely the gospel of Jesus Christ and its implication. So si Pablo ngayon ang binigyan ng Diyos ng kapamahalaan ng biyaya, kundi yung gospel. Si Pablo talaga nag-execute fully about the gospel. Anong ginawa ng 12 disciples? After ng Pentecost, di ba, humayon na sila. The 12 disciples reached out those Jews, mga Jewish people. Kaya hindi pa ganun kakompleto ang gospel. Bagamat kompleto niya, pero hindi ka ganun kakompletong na ipahayag ang gospel. Kailangan si Pablo. So Paul was the administrator of the grace, yung biyaya. Ano yung biyaya? Yung gospel, yung mabuting balita. So Paul's particular administration meant delivering this good news to the Gentiles. So ang kanyang talagang plan, yung kanyang assignment sa Lord, ipahayag yung mabuting balita sa mga hentil. Pag sabing hentil, hindi mga Hudyo. Mga taong hindi pinili. Kasi they are chosen people eh. The Israelites are the only chosen nation. At kapag ikaw ay hindi isinilang sa Israel, hindi ka pinili ng Diyos. Yan ang Old Testament. Ngayon, ang gusto ng Diyos, Pablo, ikaw ngayon ang mamahala ng administrasyon na aking biyaya. Kasi do you know, grace comes during the New Testament. Sa Old Testament, nangangapa ang tao dahil walang biyaya ang Diyos. Pero sabi, God is saying yesterday, today, and forever, di ba? Pero titingnan niyo, kung ikukumpara niyo, kung balilibing ang Biblia, parang iba ang Diyos ng unang panahon ng Old Testament. Grabe matindi siya magalit, di ba ganun? Pero because of the grace of God, through Jesus Christ, no, ang pag-ibig ng Diyos ay talagang iniakdang maging perfecto sa panahon ng Bagong Tipan. Basahin ko, Ephesians 3:3. That is, the mystery made known to me by revelation, as I already written briefly. Sabi ni Pablo, tulad ng naisulat sa ilang salita, ipinaalam sa akin ng Diyos ang kanyang lihim na panukala. There's a secret plan. Merong sikretong plano ang Diyos na hindi alam ng mga Old Testament people. Hindi alam ng mga propeta noong unang panahon. May plano ang Diyos. There's a great plan. Panukala doon, sabi ni Pablo. Secret pa siya. Secret plan. Diba? Ang mga kapulisan, ang mga kasundaluhan, may mga tinatawag na secret plan. Mga confidential information na hindi pwedeng sabihin kahit kanino. The same way with God, during the Old Testament days, merong sikretong plano siya na hindi niya ipinapahayag sa mga unang tao ng lumatipan. Dito. That is the mystery made known to me by revelation, as I've written briefly. Mystery. What's the mystery? It's the mystery of Christ. No, ang panukala
ng misteryo tungkol kay Kristo. When you talk about mystery, mysterion, typically refers to something not previously revealed. Pag daw sinabing misteryo, dating hindi sinabi, sasabihin na ngayon. Di ba yung mga, ano kaya ang misteryo sa likod ng Robinson? Mga millennial, alam nyo ba yun? Yung mga nawawalang babae sa dressing room ng Robinson. No, dati daw si Alice Dixon daw, di ba? Nagustuhan daw ni Robin. No, kapatid ni, mga ganun, ano yan, urban legend. May mga mystery gano'n. What's the mystery behind? Diba? Pag sinabing mystery, merong parang hindi, merong katanungan. There's something behind na dapat natin malaman. Diba? Mystery yan. Now, pero nire-reduce. Pag mystery, dapat sa bandang huli, ibubuking na siya o sasabihin na siya. There must be a revelation. So Ephesians 3:5, which was not made known to people in other generation, as it has now been revealed by the Spirit of God, holy apostles and prophets. Ito bang mystery ito, hindi ipinalam sa mga tao ng mga panahong nakaraan, ngunit ipinagayon sa magitan ng Espiritu, sa kanyang mga banal na apostol at mga propeta. So, from the Old Testament, kung naalala nyo, di ba, naituro ko dati yung 400 silent years, 400 taon na nahimik ang Diyos, walang propeta, walang anghel, walang kapahayagan na nahimik ang Diyos for 400 years. Pero after 400 years, there comes the gospel. Dito na naging aktibo ang Panginoon. At lumabas na ang banal na Espiritu ng Pentecostes, di ba? After na si Jesus mamatay, at ang mga disipulo niya ay nasa upper room. Ngayon, what's the mystery? Ano ang mystery ito? What is the mystery? Tayong mga tao, kapag medyo may mga mystery, very curious tayo. Di ba? Hindi naman tayo marites. Pero minsan kapag mayroong parang tao doon, meron tayong curiosity na gusto nating malaman anong dahilan. Di ba? Nalala niya ba anong dahilan? Ba't nagkahiwalay si Andy at saka si... Ang daming pins Facebook, di ba? Hindi tayo makaiwas sa mga ganyang mystery. Di ba? So, meron pang link. Meron sa nagkatawanan sa office yung mga kababaihan. Kasi, tawa na sila kasi merong link daw. Ano daw reason? Binuksan nila yung link. Haba ng link. Haba ng storya. Bandang dulo. Sabi niya, merong marites na nagbabasa. Basta pag may mystery, very curious tayo. Now, I just want to ask you, are you curious about the mystery in the Bible? Gusto yung malaman ngayon, ano yung mystery? Ano yung mystery? Yung misteryong ito, na itinago ng lumang tipan na i-reveal ngayon sa bagong tipan. What's this mystery? Let's talk about that, the mystery, chapter 3, verse 6. The mystery is that through the gospel, ito yung main verse natin. Through the gospel, the Gentiles are heirs together with Israel, members together of one body, and shares together in the promise of Christ Jesus. Sabi sa Tagalog, at itong lihim. Sinabi ni Pablo, at itong lihim, what's the secret? What's the mystery? Sa magitan ng magandang balita, ang mga hentil ay mga tagapagmana na rin tulad ng mga Hudyo, kabilang din sa isang katawan at may bahagi sa pangako ng Diyos sa magitan ni Kristo Jesus. Ito magiging ating main text. The mystery of God's love. We'll just focus on verse 6. Ito yung pinaka-team verse natin, verse 6. The mystery of God. Ano ba ang misteryo ng dakilang pag-ibig ng Diyos? Sa verse 6, number 1, what's the mystery? We became heirs of the kingdom of God. Naging, tagapagmana tayo ng kaharian ng Diyos. Ephesians chapter 3, verse 6, letter A and B. This is the mystery. That through the gospel, the Gentiles are heirs together with Israel. Ikaw, bilang hentil, sino dito ang Israelita? Wala, di ba? Ikaw bilang hentil ay naging tagapagmana ng kaharian. Dahil originally, sa Old Testament, the only heirs of the kingdom of God are the Israelites. Israelita lang talaga. Lahat tayo mga hentil, destined to hell. Ganyan ang Old Testament. Pero may sikretong pinaplano ang Diyos na hindi niya sinabi sa mga propeta ng lumang tipan. Kasi most of the prophets in the Old Testament are the Jewish people.
Hudyo si Moses, Hudyo sila Ezekiel, sila Isaiah, lahat Jew yan. Kapag sinabi niya secret, baka mga magreklamo, bakit usapan natin, kami yung chosen nation, magkasama ka ng mga sampid. Di ba? Di ba? Ganun yung magiging ano dyan eh. I'm not saying na yun ang sasabihin ng mga propetang ito. Pero bakit inilihim ng Diyos for those Old Testament days, kasi i-reveal niya lang in the latter days nang pinadala niya ang kanyang anak na si Jesus. Okay, ito. Now, if we are sa supporting verse, now, if we are children, then we are heirs. Kapag daw ikay anak, tagapagmana. Automatic, kapag anak kayo, tagapagmana kayo ng inyong mga magulang. Kayamanan man yan o kautangan. Di ba? So, tapos sa batas pa, kapag, di ba, mayaman. Kapag namatay ang isang asawa, yung kayamanan nahati sa gitna. 50%. Yung 50% may iwanan sa nabiyuda o nabiyudo. Tapos yung 50%, hati-hatiin sa mga anak, kasama din ang biyudo o biyuda. May hati pa siya doon. Yan ang batas. Na kapag ikaw ay nabiyuda ng isang milyonaryo, matandang, mayaman, at nagdaling namatay, ikaw ngayon tagapagmana ng kalahati ng kanyang kayamanan. At kung meron kong 4 na anak, hatiin pa sa 5, yung natirang kalahati, dahil may hati ka pa. Yan ang pagtagapagmana. Pero mahalaga doon, bilang anak, may hati ka sa kayamanan. At tayo bilang anak ng Diyos, meron tayong kayamanan, mamanahin mula sa Diyos, dahil tayo ay naging anak. We are heirs. So, at yan ang mga anak, tayo mga tagapagmana ng Diyos at kasama ng tagapagmana daw ni Kristo. Sapagat kung tayo kasama niya sa pagtitiis, tayo makasama niya sa kanyang kalulatian. Notice the verse, Christian. Bible promise us sufferings. So, ang buhay Kristiyano ay di hallelujah lang. Alam niyo yung kanta? Buhay Kristiyano, di hallelujah lang. Ay, si Ninong, binakanta yung dati. Alam mo? The good servant. So, itong, sa Biblia, bahagi ng isang Kristiyano, ang sufferings. Kaya huwag kayo maniniwala sa mga miyembro ng prosperity na habang sila yumayaman, sila laging pinagpapala ng Diyos. Ang pagpapala in terms of prosperity, hindi yan katibayan na mahal ka ng Diyos. Ginagamit pa nga ang prosperity yan upang malayo ka sa Diyos. Di ba? Kaya mga kapatid, FCF are not prosperity gospel church. We are full and pure gospel. Kapag naramdaman nyo nangangaral si Pastor Boyd, si Pastor Reggie, nang tingin niya, kasi alam nyo, spiritual magsasabi sa inyo, sa puso niyo. Kapag may sinasabi kami dito na bigla kayong pumunta, meaning banal na espiritu yun. Ikaw, kung tatlo kayo, dumadami kayo, meaning banal na espiritu. Pero ikaw lang, ay tanungin mo, kasi ikaw lang ang kinukonvict ng banal na espiritu. Ito po, dahil kayo anak ng Diyos, there's a Spirit of God that tells you what is the true doctrine. Kapag naramdaman yung di na doktrina natin, hindi na tama to. Umalis ka na o kaya hanap ka na ng doktrinang alam mong talagang galing sa Biblia. Full gospel. So, ito, yung pagtitiis natin. No? So, kapag sabi niyo kayo ay nagkakaroon ng suffering sa buhay, that doesn't mean na hindi kayo mahal ng Diyos. At most of the apostles, wala namang yumaman sa apostoles eh. Lahat pa nga yan, iniwanan ng pamilya at nag-mission kasama ni Jesus. So kapag nakakita kayo ng mga propeta, mga pastor, na namamaga, sagana, so hindi natin, tama rin naman guro sila. Pero hindi naman masama yumaman, di po ba? Hindi masama prosperity. Kaso in the context of the gospel, huwag nating sasabihin sa membro na kadikit ng pagyaman ang pagiging tapat sa Diyos. Mas maraming ang tapat sa Diyos, kaya naghihirap sila. Kasi pagtitiis yun eh. Dahil ito ang kapalit niyan, kalwati ang kasama ng Panginoon. I'm not saying huwag tayo yayaman. Mas maganda ngayon mayaman para ng pagpapala iglesia. Di po ba? At lalo kayo nakapagbibigay, nakapagkakaloob, at nakapangunlad ng ating gawain. Pero huwag lang sana ng pagyamang yon ang maglalayo sa inyo sa Diyos. Let's talk about this. Praise be to God, sabi ni Peter, praise be to God and the Father of our Lord Jesus Christ. In His great mercy, He has given us new birth into a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead, and into an inheritance that can never perish, spoil, or fade.
This inheritance is kept in heaven for you. Ang ganda sa Tagalog yan. Pasalamatan natin ang Diyos at ang Ama ng ating Panginoon Jesucristo dahil sa laki ng habag niya sa atin. Tayo binigyan niya ng isang panibagong buhay sa magitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo. Ito ang nagbigay sa atin ng isang buhay na pag-asa na napagmamana tayo ng kayamanang di masisira, walang kapintasan, at di kumupas na inyanda ng Diyos sa langit para sa inyo. Mga kapatid, the promise of God. Ito ang pangako dito man, hindi kayo nakaranas ng karangyaan, ng kaalwanan. May pangako ang Diyos. It's a comfort place for us. So, through the sacrifice of Jesus Christ, believers are made His co-heirs. Lahat tayo na yung tagapagmana ng kaharian ng Diyos. Number 1, the mystery of God. Ang mga Hentil, mga hindi Hudyo, na talagang dapat silang pinili, ay naging tagapagmana din. Ikaw, ako, mga Hentil tayo eh. We are become heirs of God. That's the one mystery. The second mystery, we became members of His body. Ephesians chapter 3, verse 6, see, members together of one body. Isang miyembro na binubuo ng isang katawan. Sabi sa 1 Corinthians 12:7, that you are the body of Christ, and each one of you is a part of it. Na kayong lahat daw ay isang katawan ni Kristo, at bawat isa daw sa inyo ay bahagi nito. One head, one body. Church. Second mystery. Ikaw ay naging bahagi ng katawan ni Kristo, which is the church. Tagapagmana at bahagi ng church. Tanong, pwede bang maligtas ang isang mananampalataya na tumanggap lang sa Panginoon pagkatapos hindi na sumama sa church? Hindi na nag-join, basta once I accepted the Lord, yes, and my Savior, then bumubuhay na ako, hindi na ako nag-church, basta pahala lang sa buhay ko, at least may faith ako. Tingin nyo, ligtas ba siya? Hindi. Dahil ang taong ligtas, once he accepted the Lord, lalabas ang kanyang adhikain, yung desire niya na mapasama sa katawan ni Kristo. So, yes, individually we are saved. Kanya-kanyang kaligtasan yun. Paano manampalataya sa Panginoon. Pero isa lang ang dahilan para maligtas ang Panginoon Jesus. Pero kapag isang tao tumagong sa paratals, never siyang umatouch sa katawan ni Kristo, hindi siya ligtas. Literally, sa Iglesia ni Kristo, pag ang kaligtasan, dapat nasa loob ng simbahan. Pero ito, ang ating kaligtasan, pinapangawal ngayon, dapat bahagi ka ng katawan ni Kristo. Paano lalago? Paano niya makikita ang kanyang pananampalatayang lumalago, ang kanyang kaligtasan, kundi siya mapapalago ng katawan ni Kristo? Mga kapatid, kung kayo ay believer at di kayo aasa sa iglesia, paano kayo lalago? Dadaan naman sa pakikinig ng radyo? Panonood ng TV ng mga mangangaral? Dadaan naman sa panonood, pagbabasa ng vlogs ng mga Christian preachers? Hindi dun lalago. Kailangan maging kabahagi ng katawan ni Kristo. And you know, the mystery of Christ revealed, number 1, tagapagmana kayo ng kaharian. Pangalawa, bahagi kayo ng katawan ni Kristo. So you must be a part of the church. So number 3, we become sharers of His promise. Sa verse natin, we became sharers together in the promise of Jesus Christ. 2 Peter chapter 1, verse 4. Through this, He has given us His very great and precious promises, so that through them you may participate in the divine nature, having escaped the corruption of the world caused by the evil desires. Sa parang ito, ay binigyan niya tayo ng mga dakila at napakalagang pangako upang makaiwas kayo sa nakasisirang pagnanasa sa sanlibutan ito upang makabahagi tayo sa kanyang likas bilang Diyos. Bahagi din ng ating mystery ay sharers tayo ng pangako ng Panginoon. Paano ka makakaiwas sa korupsyon ng mundong ito kung di ka bahagi ng iglesia? Kung walang magbabawal sa iyong pastor o manggagawa sa iyong maling ginagawa, bahala ako sa sarili ko, basta ligtas ako. Everyone, brothers and sisters, you need church. Kailangan nyo ang church kasi ito ang katawan ni Kristo. Nung araw, sabi ko, 3 beses lang naman nagisimba ang tao nung araw sa mga panahon ng makatulog. Kapag bininyagan, ano pa?
kapag kinasal, at kapag namatay. Di ba? Yun ang madalas na, no? Magtanong kayo, yung mga hindi taga-simba, yun lang naman, kaya yung birthday nila. Ganun ba ang simbahan? Ganun ba ang church sa atin? So we must become a part of the body of Christ. Ito yung pinapakita ng illustration, the Jews and the Gentile. Kasi tayo mga hintil, talagang iba tayo sa pinili. Jews are chosen. They worship one true God, they follow God's law and had food restriction. And then tayo, bilang hintil, they worship many gods. You know that if you're former Catholic, you've been there. Followed man-made laws. Mapamahiin. Sumusunod sa mga batas ng tao. Then, batas ng mga sabi-sabi. Hindi masamang sa batas ng tao, sunod na yun. Walang used to say man-made laws, mga restrictions, mga pamahiin, mga tradisyon. Then, anything goes. Ang mga hentil, ang mga unbeliever, anything goes. Magmura sila, magmura. Wala silang guilt feeling na nagmura sila, di ba? Ngayon, Christian ka, di had the guilt feeling kapag medyo nakapagsalita kayo ng masakit. Kasi, baka na spirit yan eh. Di ba, walang habas ang mga unbeliever, the Gentile, walang habas yan sa paggawa ng kasalanan. Walang dumidikta, walang nagkukonvict sa kanilang mali sila. Pero ngayon tayo mga anak ng Diyos, because they've been, yes, we're all God created and God loves all. Kaya ngayon, John 3:16, for God so loved the world, not only the Gentiles. John 3:16 comes on the New Testament, not on the Old Testament. That's why, ang pagdating ni Jesus, isinama na ang lahat. Pero sa Old Testament, hindi tayo kasama. Imagine ha, Gentile ka lang, pero ang bait-bait mo na. Panayasimba mo na. Nagtatays ka pa't nag-iika po. Nagkataon, nakita ng pangalan, hentil ka. Impyerno ka. Now, how can we appreciate God's love? That the New Testament, God sent His own Son for us to be included in the salvation. To become a heir of God, tagapagmana ng Diyos. Then, napag-isa na ang Hudyo at ang Hintil dahil mahal tayo ng Diyos. Sapagkat si Kristo mismo ang nagbigay sa atin ng kapayapaan dahil pinag-isa niya ang mga Hudyo at ang mga Hintil. Sa magitan ng kanyang katawan, giniba niya ang pader ng alitan na naghihiwalay sa atin. Yan. So, di ba, meron talagang gap eh. But because of Jesus Christ, nagkaroon ng reconciliation. Diyos at ang Hudyo at ang Hintil ay isa na lang. Yan ang naging mission ni Pablo. Sinama niya nga si Pedro na-struggle eh, paano maabot ang mga Hintil eh. Kaya si Pedro, talaga naman siya nilaan niya, nilaan ng Diyos para sa mga Hudyo. Talagang na-reach out na yung mga Jews this time. Imagine yung talagang pagbabago ni Saulo para maging Pablo, para abutin mga Hintil. Grabe ang ginawa ng Diyos sa buhay ni Pablo para maabot ang mga Hintil. Diba? Ito siya, sabi ni Pablo, kasi si Pablo, sabi niya, ano ang pakialam ko sa basta mga aral ako sa mga Hudyo? Pero siya ang nilagay ng Diyos. Kaya administrator of grace. Ano yung biyaya? Kasi yung biyaya, wala pa nga sa Old Testament eh. There's no grace. At nagawa ng biyaya sa New Testament, kaya nai-offer ni Pablo sa mga Gentiles. So let's talk about that. So nakatutok tayo sa Ephesians. No? God's people, Christ body in one another. Ephesians, the mystery revealed. Mystery of the church revealed. This is the mystery. The mystery revealed is the church. Tayo, mga kapatid, itong church, hindi ito inimbento ng tao. Hindi siya inimbento ng mga apostoles ng bagong tipan. It is a revelation of God's mystery. Sa New Testament, sa Old Testament, wala kayong makita ng church. Wala kayong mababasa ng church. It's only in the New Testament comes the revelation of the mystery, the church. Kaya mga kapatid, hindi tayo, bagamat kaya tayo ng kaligtasan, sabi ko na specifically, God will save the church. If you are not a part of the church, you will not be saved. Kapag ang isang tao, sabi ang ligtas siya, pero hindi siya bahagi ng church, hindi talaga siya ligtas. Kasi kapag ang tao talagang ligtas, magkukusa siya, yung puso niya mag-decide na maging bahagi ng church. Sa Revelation, sa pahayag, pag nababasa yan, sino ang bride? Yung church. Sino ang groom? Si Jesus Christ. Collectively siya, collective. Ang papakasalan daw ng Panginoon ay ang iglesia. Sino ang iglesia? Ikaw, ako, tayong papakasalan ng Panginoon eh. So, kapag hindi ka bahagi ng bride, hindi ka masama sa kasalan.
Sino? Sino ngayon ililigtas ng Panginoon? Ang iglesia. At sino ang iglesia? Ikaw, ako. Bahagi sa iglesia. Kaya kapatid, pagdating natin sa langit, katawagin ko si Sister Robby, mag-check siya kung sino yung nasa. Ano yung every Sunday, nag-monitor siya ng mga, alam nila kung sino mati, hindi. So, kaya na tayo monitoring ng mga ushers. Ano kaya sa langit kaya? Kung mag-check tayo, sino kaya nakapasok sa langit? Kasi kapag di namin kayo nakita, o worse, hindi nyo kami nakita ni Pastor, hindi kami bahagi ng church. Because God, Jesus Christ, will save the church. Yung church po. So, wag niyong i-ignore ang church. In contrast, di ba, dati sabi ko na, okay lang naman, huwag magsimba, it is a reason, kasi God's grace, diba? Pero wag niyong totally alisin sa sistema niyo ang iglesia. Okay lang na time to time, Pastor, kasi hindi naman tayo doctrine ng church. Di ba? Diba? Kaya nga, iba, luwag magbakasyon eh. Di ba? Grace ng God yan. Ang mahirap, nagbakasyon ka for 10 years, wala nang balikan sa church. Goodbye, see you. Magkita-kita sa hell. So, wag niyong pabayaan ang iglesia. Kasi ito ang ililigtas ng Panginoon. Maging bahagi kayo ng katawan ni Kristo. What is the mystery of the church revealed? The revealed church is the body of Christ, with Christ as the head, and the members are equal and corporate unit. So, pantay-pantay lang tayo dito. Baka may pastor, may elder, may board, pero iisa lang tayong kumikilos sa katawan ni Kristo. The God's plan of salvation, ito na. Ito yung lihim na panukala ng Panginoon. Okay, God's plan of creation, yan, the fall, pagbagsak. Because of the fall of man, kaya nga kung si Eva at si Adan ay silang pinagmula ng tao, Jewish sila, Hudyo. Saan ba nanggaling ang mga hintil? Tingin nyo. Another church history yan. Bakit nagsanga-sanga ang tao? Di ba? Saan nanggaling ang Hudyo? Saan nanggaling ang hintil? O next time, pag-preach ko, turo ko yan. Pero dito nga, after the fall of man, yan, nagkasala si Eva at si Adan, condemnation. Condemnation. Lahat ng tao talaga makapasarama sa impyerno. Pero gumawa nga ng kaparaanan ng Diyos sa Old Testament, gumamit siya mga propeta at mga anghel para pumili ng mga Hudyo. Diba? Sila Moses na, sila Isaiah. So, hindi alam ng mga propeta nito na kasama tayo sa plan. Because of God, of Jesus Christ, was sent to save the world, to mga condemned people, tayo ay pinili upang maging bahagi ng church. The salvation is exclusive for the church. Ngayon tatanong natin, ano ba yung tunay na church? What is the real church? Tayo lang ba? Mga Baptist lang ba tayo? Sila lang ba? Mga full gospel? O sila lang ba? Mga Muslim? Sila ba? Ano, what's the real church? What is the true church? No? Depende, di ba? Pero you know the true church, as long as yung gospel, hindi kilala si Jesus bilang tagapagligtas. It's a true church. Kasi ilang naman talaga. So kapag ang iglesia, church, ay ibinaba si Kristo, it's not the real. Hindi ligtas ang church na yun. Nakuha niyo po. Now, ewan ko, kung babalansin yung mga iba-ibang religion, alam niyo, Catholic, hindi kilala si Jesus Christ, di ba? Hindi kilala si Jesus Christ bilang tagapagligtas. Pero in sideways, limenyo, ano naman yung nilalabag nila? Meron sa isang sinusundang vlogger, ang mainit na pagtatalo nila ngayon ay ang pastora. Pastora, ba't daw may pastora? Pag binabasa ko yung mga biblical nila, totoo talaga. Nilalabag talaga ng mga church na may pastora ang salita ng Diyos. Dati, galing po ako sa full gospel. Ngayon ako nag-baptist sa FC. Nagtaka nga ako, kasi nung first time ko dito, nag-invite ako ng best friend ko from Dubai, pastora. Kaya ako, nung araw na Sunday na yung tatayo na siya, sabi ni Pastor, bawal sa atin ng pastora. Haya ako, pastora. Sabi ko, pastora, pwede bang mag-exhort ka nila o kaya mag-testimony? Naintindihan niya naman. Biblically, hindi pala talaga babae ang pastora. Okay lang mag-preach. May mga speaker class tayong mga babae. Ngayon, ang nasabi ang Biblia, yung administrador ng church. Na awkward, nakakita ako ng pastor, sa church, pastora, babae, nakamando. Ang minamando, ang mga elder na lalaki. Di ba sagwa? Yan ang sinasabi ni Pablo. Yan ang sinasabi ng Biblia. So talaga dapat leader, lalaki.
ang sagwa. Kasi ito ang ano lang kay Eva at kay Adan. To submit, wife, submit to your husband. Ngayon nangyayari, pastor, submit to pastor. Di ba? Nasira na ang salita ng Diyos. Di ba? So, nadoktrinahan ako ng boy po ang pastora sa church. Kaya allowed naman ang babae na mangaral. Huwag naman kayo manguna. Ibig sabihin, mag-admit sa pastora, gano'n ba? So sana nakuha niyo yung point ko. It's because we are in the true church. Okay, conclusion. God is revealing His plan of salvation, which is the great mystery of the ages. Sorry, great daw, great mystery of the ages. Hidden even from the angels. You know, yung church, hindi alam ng mga angels. And He is doing it through man's weaknesses. Hindi alam ng mga anghel, hindi alam ng mga Old Testament prophets. Yung church na to, yung the mystery of the church revealed, ay pinaalam niya sa mga karaniwang tao. Tulad nila Pablo, at tulad mo, at tulad ko. So, God revealed the mystery through the weaknesses of men. God uses unlikely people, and they get to be a part of His church. Mga tao daw hindi kaaya-aya, mga tao hindi perfecto, mga tao walang galing at walang kapangyarihan, sila ang church na pinagpahayagan ng Panginoon. Di ba ang gandang balita? Ang gandang good news ito. So, don't neglect the church because we are the church to be saved. Tayo, reflection. On another reflection questions for our faith groups. Reflection question number 1, is this your first time to learn that the church is one of the God's love revealed to us through mystery? What can you say about it? Kung ito ang first time na nalaman ng church, ang mystery sinasabi sa Bible, well, how can you say about it? Application question, what can you do in order to appreciate God's love through His revealed mystery? Anong gagawin mo para ma-appreciate mo yung mystery, yung itong sinabi sa ni Panginoon? How can you do? How can you appreciate God's love through this mystery? Yan po ang faith group used for reflection and application question. Praise God. Nawa po sa maikling mensahe ng Panginoon, nalaman niyo po ang tunay na misteryo ng panukala ng Diyos. Tayo po lahat ay tumayo, tayo po manalangin. Amang Diyos, maraming salamat po sa umaga ito ng pagsamba. Ama, salamat sa mga salita ng aming narinig. Tunay nga o Diyos, ang misteryo at panukala na iniligin mo sa ulungan tipan. Maging sa mga anghel o Diyos ay pinahayag mo ngayon sa amin. Ang iglesia na yung pinili, ang iglesia na yung papakasalan at ililigtas. Panginoon, dalangin namin na sa iyong pananampalataya ay mamutayo o Diyos sa pag-ibig sa iyo, na lagi maging bahagi ng iglesia. Iglesia ang iyong pinili, na maging hentil man at Hudyo, ay pinag-isa mo upang ang kaligtasan ay mapasahin lahat, Panginoon. Ama, salamat kay Jesus na aming pong Panginoon, na siya yung pinadala sa lupa upang kami maligtas. Salamat sa kanyang kamatay at uling pagkabuhay, kung kaya nagkaroon na ebanghelyong totoo na aming po ngayong isinasabuhay, Panginoon. Ama, salamat, pagpala ng iglesia, sa parang Jesus. Amen. Good morning, everyone. God bless you all.